magandang ganito, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Last Friday night, last Friday, okay, so we celebrated Father's Day. And that night, my topic is also about a father. Pero I focus on the obedience of a father in the personhood of Abraham. Kaya I entitled that sermon last Friday night, Obedience Matters. Bakit obedience matters? Kasi meron tayong tinatawag na money matters, di ba? And when we say money matters, it means money is really important. Kaya it really matters. So ibig sabihin, ganun din yung obedience. It is really also important and it really matters to God. Yun po yung obedience. Kaya ang title ko noon, Obedience Matters. But tonight, as I was studying the chapter 22 of 1 Kings, nakita ko na meron pa palang isang issue that really matters to God. Hindi lamang pala basta obedience. May isa pa. Ano po yun? Attitude. Attitude matters to God. So yun yung aking nakita at yun yung pag-aaralan natin na gusto kong i-share sa ating lahat. That attitude also matters. It really matters. Ibig sabihin, importante din po yan. Based here on 1 Kings chapter 22. Kasi nga, i-continue ko na po yung pag-aaral natin, di ba? For such quite some time dahil may mga series of activities sa ating simbahan. So, medyo pinost ko muna yung pong series na ginagawa kong sermon sa 1 Kings. At tatapusin na po natin ito ngayon. Dito sa 1 Kings chapter 22, the last chapter of 1 Kings. Here in 1 Kings, there are three people or three Bible characters na nakita ko na meron pong iba't ibang uri ng attitude na siya kung gusto ko pong pag-aralan natin sa gabi ito. Ito po yung attitude ni King Jehoshaphat, attitude ni King Ahab, at lastly, yung attitude ni Prophet Micaiah. Pag-aralan po natin, isa-isahin po natin itong tatlong attitude na ito based from these three biblical characters. The first is the attitude of King Jehoshaphat. What was the attitude of King Jehoshaphat na gusto kong makita po natin dito? It is being sensitive to God's counsel. Pakisabi nga po, sensitive. Ito yung attitude ni King Jehoshaphat. Being sensitive to God's counsel. Basahin po natin para mas lalo po natin maunawaan. Starting from verse 1 ng 1 Kings chapter 22. For 3 years, there was no war between Aram and Israel. But in the 3rd year, Jehoshaphat, king of Judah, went down to see the king of Israel. The king of Israel had said to his officials, "Don't you know that Ramoth Gilead belongs to us? And yet, we are doing nothing to retake it from the king of Aram." So he asked Jehoshaphat, "Will you go with me to fight against Ramoth Gilead?" Jehoshaphat replied to the king of Israel, "I am as you are, my people as your people, my horses are your horses." But Jehoshaphat also said to the king of Israel, which is Ahab, sabi niya, "First seek the counsel of the Lord." Verse 6. So the king of Israel brought together the prophets, about 400 men, and asked them, "Shall I go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain?" "Go," they answered, "for the Lord will give it into the king's hand." But Jehoshaphat asked, "Is there not a prophet of the Lord here whom we can inquire of?" The king of Israel answered Jehoshaphat, "There is still one man through whom we can inquire of the Lord, but I hate him because he never prophesies anything good about me, but always bad. He is Micaiah, son of Imlah." The king should not say that, Jehoshaphat replied. Ito po yung kasaysayan ni King Jehoshaphat. King Jehoshaphat was the king of Judah during that time. Di ba remember sa pag-aaral natin, nahati ang Israel from northern kingdom and southern kingdom. Southern kingdom is Judah. Yun yung pinag-aharian ni King Jehoshaphat. While si King Ahab was the king of Israel, the northern kingdom during that time. Ngayon, ang sabi for 3 years, walang gera between Israel and Aram. And then, nung bumisita si King Jehoshaphat kay King Ahab, ang sabi ni King Ahab sa kanya, "Alam mo ba na yung Ramoth Gilead pag-aari natin, sakop natin, pero nasa teritoryo ngayon o ginawang teritoryo ng hari ng Aram. Hindi ba dapat kunin natin yon? Ano sa tingin mo? Kunin natin. Ano ang sagot ni King Jehoshaphat? Oo, ikaw, ako, tao ko, mga chariots ko, sundalo ko, sa'yo yan. Sige, kukunin natin yan. Pero, ano sabi ni King Jehoshaphat? Verse 5, "First, seek the counsel of the Lord." Pero, tingin muna natin yung counsel, yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Imagine, mga kapatid, yung place ng Ramoth Gilead sa kanila na.
Sa kanila na. Kanila naman talaga yun eh. Kanila naman talaga yun. Parang ganito no? Sa'yo na yan. Pag-aari mo na yan. Kalooban na yan ng Diyos para sa iyo. Pero, bagamat sa'yo na yan, kailangan mo pa rin ipanalangin sa Panginoon. Yun ang sinasabi rin ni Jehoshaphat tinatawag kay King Ahab. Ganun. Sabi niya, let us seek counsel first from the Lord. Kung ito bang eksaktong panahon na to, ito ba yung timing, perfect timing ng Panginoon para i-regain natin yung Ramoth Gilead? By the way, ano ba yung Ramoth Gilead? Bakit ba pinag-aawayan nila yan? Bakit nila ibigay sa King of Aram? Ano ba yung Ramoth Gilead na yan? Chinay ko mga kapatid, ang Deuteronomy chapter 4, verse 41 and 43, at dito natin makikita kung bakit mahalaga ang Ramoth Gilead at gusto nilang i-retain. Ang sabi sa verse 41, then Moses set aside 3 cities east of the Jordan, to which anyone who had killed a person could flee if he had unintentionally killed his neighbor without malice, aforethought. He could flee into one of these cities and save his life. The cities were these: Bezer in the desert plateau for the Reubenites, Ramoth in Gilead for the Gadites, and Golan in Bashan for the Manassite. So yung Ramoth Gilead pala, ito pala ay place of refuge. No? Nang ibig sabihin, pag ikaw ay nakapatay, nang hindi mo sinasadya, hindi mo talaga intention na makapatay, pero nakapatay ka, doon ka tatakbo o doon ka pupunta sa Ramoth Gilead for the Gadites, na sa ganon, hindi ka mapaghigantihan ng mga kamag-anak kung napatay mo. Halimbawa, hindi sinasadya, nagsisibak ka ng kahoy. Di ba yung pansibak ng kahoy, yung palakol? Sisibak kang ganyan. Pag sibak mong ganyan, pag angat mong ganyan, kung paano wala na yung talin. Pag ginawa sa yung talin, pag tingin mo sa likod mo, naku, nakapakot ko sa tao, sa ulo mo, yung tao sa likod. Ibig sabihin, tumalsik, tatanggal yung talin, nung palakol, napatay mo ngayon yung tao. Siyempre, paghihigantihan ka nung kamag-anak nun, anong gagawin mo? Kung ikaw ay Gadites ka, pupunta ka sa Ramoth Gilead, a place of refuge, kasi hindi mo naman sinasadya yun. And then, ang usapan dyan, hindi ka pwedeng puntahan dyan, hindi ka pwedeng gantihan dyan. Kasi yan yung place na ni-reserve para gano'n. So, importante para sa kanila ang Ramoth Gilead. Napaka-importante sa kanila. But then again, kanila na yan. Way back pa sa Deuteronomy pa lang. Hindi pa sila pumapasok sa promised land. Pero, sinabi na ni Moses, sabi ng Panginoon, i-reserve mo yan bilang place of refuge. So, kanila yan. Pero ito ang nakakatuwa, mga kapatid. Kanila na yun. Binigay ng Panginoon sa kanila. Pero, bakit kinakailangan pa rin ipanalangin? Imagine that, sa'yo na yan Binigay na ng Panginoon, kukunin mo na lang, gagamitin mo na lang, pero bakit kinakailangan mo pang ipanalangin pa sa Panginoon? Di ba? Yun ang attitude ni Jehoshaphat. He was so sensitive to the counsel of the Lord. Gusto niya talagang malaman yung counsel ng Lord. At ito pa isa napakaganda mga kapatid, no? Hindi kumbinsido si King Jehoshaphat doon sa 400 prophets na nagsasabi na, mananalo kayo, go, retake Ramoth Gilead, you will win, you will win. Di ba yung nasabi? Kasi nga, sabi niya, nung sinabi ni King Jehoshaphat kay Ahab, seek first the counsel of the Lord. Anong ginawa ni King Ahab? Kumuha siya o tinawag niya yung 400 prophets. And the 400 prophets, isa lang ang sinasabi. Di ba? Pare-pareho ang kanilang sinasabi. Ang sinasabi nila, sige, go into battle, take Ramoth Gilead, mananalo kayo, the Lord will give you victory. Imagine, 400 prophets, isang sinasabi. By the way, naalala niyo ba si King Ahab? Si King Ahab yung merong 450 prophets ni Baal. Plus the 400 prophets ni Asherah na tinalo ni Elijah dun sa Mount Carmel, yung showdown nila. So ang nangyari pala parang ganito, lahat yung pinatay. Yung 450 na prophets ni Baal, pinatay yun sa pamumuno ni Elijah kasi mga hulang propeta. Ang ginawa pala nito ni Ahab ganito, matapos patayin yung 450 na yun, he selected or he made a group of prophets again, pero 400 na lang. At ito yung 400 prophets na yun. Mga prophets na ang sasabihin lamang ay mga bagay na gusto lamang marinig ni King Ahab. Di ba, 400 lang, isa lang sinasabi, the same in unison. Sige, you will have the victory. Pero ang ginawa ni King Jehoshaphat, wait. Ano sabi ni King Jehoshaphat? Wala bang ibang propeta ang Diyos dito na pwede nating pagtanungan? Yan, sabi niya, is there any prophet of the Lord here whom we can inquire of? Wala bang iba?
No? Alam niyo kung anong nakita ko dito sa style o attitude na ito ni Jehoshaphat? Dahil nga sensitive siya sa counsel ng Panginoon, hindi niya kinukonsider yung 400 na propeta talaga dahil pare-pareho ang sinasabi. Di ba parang korte? Sino sa inyo rito yung naka-attenda ng court hearing? Bukod kay Alex. Wala. So pare-pareho tayo pinakano. Pero eto syempre, bagamat hindi tayo nakakapanood ng court hearing, siguro naman napanood yung Jose Pidal case sa TV. O naandirin po kayo noon at busy-busy nagtatrabaho sa initan noong mga panahon na yon. Jose Pidal case. Wala nakakalala? Sa TV, court hearing din naman yun. Pareho din lang naman, di ba? Doon sa Jose Pidal case, ibang-ibang witness, pero yung pagtatanong, paulit-ulit-ulit. Tama ba? Bakit paulit-ulit yung pagtatanong ng mga nagko-cross-examine sa mga witnesses? Pwede isang tanong lang naman eh. Bakit uulitin ulit? Kasi nga naman, ang gusto nilang ipalabas, kung pareho ba talaga yung magiging statement pa rin yung testimony. So sa korte, mga kapatid, ino-honor yan. Pero, kung yung statement ng mga o testimony ng mga witnesses, pare-pareho at halos walang pagkakaiba, kahit na slight lang, kaduda-duda yun. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, practice. Pinractice talaga siya at nakikita natin na scripted. May kuntsabahan to. Therefore, hindi paniniwalaan yun. Ganun yun mga kapatid. At yun yung nakita ni Jehoshaphat. 400 kayo, pero pare-pareho ang sinasabi ninyo. Wala man lamang kahit isa na iba ang sasabihin. Kaya ang sabi niya kay King Ahab, wala bang isa na pwede natin mapagtanungan? Yung para maiba naman. Para maiba naman. So the point that I see here is this. Yung sensitivity na attitude ni Jehoshaphat in seeking God's counsel, gusto niya merong check and balance. Check and balance. Diba? Pero mo 400, pare-pareho sinasabi. Ako, ewan ko lang po, no? Sa style ng, ewan lang, iba-iba naman tayo ng kaisipan eh. Pero ako, aaminin ko sa inyo. Kasi, ako, ibang attitude ko eh. Ang gusto ko, pag meron ako mga kausap, o ako ay nasa isang pag-uusap, gusto ko kahit paano may kumukontra. Para maiba naman. Hindi na, para maiba naman. When I was in college or in sa Bible school, member ko ako ng debating team. Walang gustong kumuha doon sa topic ng mercy killing na justified. Lahat ng mga kaklase ko, lahat sila gusto, hindi in favor sa mercy killing, euthanasia. Sabi ko, bakit walang kukuha? Paano natin ito masisimulan ito? Itong project na ito, walang kukuha. Lahat tayo, hindi talaga tayo lahat pabor sa mercy killing, sa euthanasia. Alam nyo, kung anong ginawa ko? O sige, para lang matuloy itong debate na to, ako ang pepwesto. Ako ang pepwesto sa, sige, justify ko na okay ang euthanasia. Wala lang, para maiba lang. There are some things, hanggang sa ngayon, I'm also involved sa isang pastor's forum sa Facebook ng discussion, no? At para maiba lang minsan, I play the devil's advocate. Para maiba lang. Para nakita naman natin yung balas. Kasi kung pare-pareho tayo na sinasabi, wala nang iba. Kaya maganda rin may iba kang anggulo na makikita. May kontra din naman. Not for the sake na kumontra lang, kundi para makita yung bawat anggulo. Nakukuha niyo ako mga kapatid? Yun ang nakita ko kay Jehoshaphat. Sensitive siya kasi hindi sinasabi ng mga ito, hindi galing sa Panginoon. 400 kayo, pare-pareho lang. But the main issue na gusto kong makita natin dito mga kapatid is this. The attitude of Jehoshaphat is an attitude of honoring God's will. That is the attitude of honoring God's will. Ano po yun? Sensitive to God's counsel. Siya po yung tipo ng tao na gusto niyang malaman muna kung ano ang kalooban ng Panginoon in every step of the way. Tama po ba? In every step of the way, He wants to know the counsel and the will of God. And you know what, church? This is the attitude that is best for God's people sa mga panahon po natin. Can I hear amen for that? Ito yung attitude. Ito yung attitude na dapat maposes ng mga anak ng Panginoon. Sensitive to God's counsel. So as a reflection, pag-isipan natin, tanong natin sa sarili natin, are we sensitive to God's counsel? Are we seeking the counsel of God in every step of the way na ginagawa po natin? Yan ang unang attitude, yung attitude ni King Jehoshaphat. Now, let's go to the second attitude, to the second character ng 1 Kings chapter 22. Ito yung lang iba kundi si King Ahab.
ano man po yung attitude ni King Ahab na makikita natin dito. Kung si King Jehoshaphat, ang attitude niya is sensitive to God's counsel, si King Ahab naman is selective to counsel. Selective. No? Namimili. Selective in hearing. Pasinin natin ito mga kapatid. Di ba? So, nagpatawag nga si, nagtanong nga si King Jehoshaphat. At sabi niya, wala bang iba na pwede nating mapagtanungan? Kasi pare-pareho sinasabi ng 400 na ito. Sumagot si Sumagot si King Ahab. Ang sabi niya, merong isa. Di ba? Merong isa. Sabi sa verse 8. No? Merong isa. Pero, ang lahat ng pinaprophesy niya patungkol sa akin, hindi maganda. Laging masama. Siya si Micaiah, son of Imla. Verse 7. But Jehoshaphat asked, is there not a prophet of the Lord here whom we can inquire of? The king of Israel, si Ahab yan, answered Jehoshaphat, there is still one man through whom we can inquire of the Lord. But I hate him, because he never prophesies anything good about me, but always bad. He is Micaiah, son of Imla. Continue natin. So the king of Israel called one of his officials and said, bring Micaiah, son of Imla at once. Diba? When he arrived, the king asked him, jump na tayo ng verse 15, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain? The same question na tinanong niya doon sa 400 prophets. At anong sagot ng 400 prophets? Sige, mananalo kayo. The Lord will give you big victory. Ito naman ang sabi ni Micaiah. Attack and be victorious, he answered, for the Lord will give it into the king's hand. Pero ito sabi sa kanya ni King Ahab, parang nakakapagduda itong sinabi mo eh. Kasi sa tanang buhay ko, wala ka pang sinabi na mabuti. At ngayon, mabuti ang sinasabi mo? Kaya sabi sa kanya ni King Ahab, the king said to him, how many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? Then Micaiah answered, I saw all Israel scattered on the hills like sheep without a shepherd. And the Lord said, these people have no master. Let each one go home in peace. The king of Israel said to Jehoshaphat, didn't I tell you that he never prophesies anything good about me, but only bad? So sinabi nga talaga ni Micaiah, sinasabi ng Panginoon, mag-scattered kayo, matatalo kayo, yun ang ibig sabihin nun. Based here from these verses, makikita natin that there's still another prophet na hindi in-invite ni King Ahab nung nagtanong si Jehoshaphat. Mag-inquire muna tayo sa Lord. Meron siyang hindi inimbitahan. No? Ang inimbita niya ito ay si Micaiah. Kasi ang sabi niya, wala daw sinabing mabuti o maganda si Micaiah sa kanya. Ang hinahanap niya lang is yung mga prophecy na favorable sa kanya. Pero pag unfavorable sa kanya ang prophecy, tulad na sabi ni Micaiah, siya pwera. Anong ibig sabihin mga kapatid? Itong si King Ahab pala, ugali niya, selective siya in terms of counsel. Namimili lamang ng pakikinggan. Selective. Selective on hearing, selective on counsel. And you know what, church? Being selective like Ahab is very, very dangerous. Bakit? Kasi yung sinabi, yung outcome ng pag-repeat nila sa Ramoth Gilead will be very, very unfortunate kay Ahab. Bakit? Mamamatay siya doon. He will die in the battlefield. Mamamatay siya sa battlefield kahit na mag-disguise pa siya. At yun yung makikita natin. If we will keep on reading the latter part of chapter 22, ang ginawa ni King Ahab, ang sabi niya kay Jehoshaphat, mag-disguise ako para din lang ako makilala. Pero ikaw, King Jehoshaphat, yan ka pa rin. Royal robe ka pa rin para makilala na ikaw yung hari. Ako hindi mag-disguise ako. So, ganun nga ang ginawa niya ni King Ahab. He disguised himself as one of the soldier. Pero, during sa heat of the battle, nakamaan siya ng palasok. So, sabi niya sa kanyang karwahe, ilayo mo na ako dito. May tama ako. Di ba? Ang prophecy sa kanya ni Micaiah, eto, yung dugo mo, didilaan yan ng mga aso. Yun ang prophecy sa kanya. Kasi mamatay kayo. Kaya nangyari. Ayaw mo kong pakinggan, eto mangyayari sa'yo. Ito talaga mangyayari sa'yo. Di ba? At gano'n nga nangyari. Yung karawahe na sinakyan ni King Ahab, napuno yun ng kanyang dugo. At ang ginawa nga, nung napatay na siya, hinugasan yun sa ilog, at yung mga asong na andon, nilinik yung dugo ni King Ahab. Nagkakatoo nga. Bakit? Hindi niya kasi pakinggan, ayaw niya pakinggan yung sinasabi ni Micaiah. Ang gusto niya mapakinggan yung mga bagay na maganda sa kanyang pandinig. Pero pag hindi na maganda sa kanyang pandinig, ayaw na niya pakinggan. Selective counsel. That is the attitude of Ahab. Namimili ng pakikinggan.
Pero alam niyo mga kapatid, ito pong attitude na ito ni Ahab, very evident sa panahon natin ngayon. Tama. Ano sa tingin ninyo? Tama, Pastor. Yung attitude ni Ahab na namimili ng pakikinggan ay very evident sa panahon natin ngayon. Sa paanong paraan? Una, sa pakikinig na lamang po ng salita ng Panginoon. Pag hindi natin gusto ang sinasabi o tinatamaan tayo, we react. Ano ba? Anong ginagawa ng reaction natin? Sumisimango tayo, o kaya naman, lumalabas tayo para hindi natin mapakinggan, o kaya naman, hindi man tayo lumabas, dead malang, pasok rito, labas naman sa kabila. Di ba? Para hindi natin mapakinggan yung mensahe sinasabi na hindi favorable sa atin. You know what, church? These things are signs of rejecting the message. Nire-reject natin yung message. Alam niyo po, mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, whether we like the message that we are hearing or not, whether the message is favorable to us or not, we need to listen and to accept the message. Amen? Amen. Yun po yun mga kapatid. Kasi para sa ikabubuti natin yun. Actually, yung mga rebuke at correction na narinig natin during the sermon, ang siyang mas kailangan bigyan po natin ng pansin. Dahil mas magiging mabuting tao tayo at magiging mabuting mga anak ng Diyos. Parang pagkain lang po yan, di ba? Usually, yung mga bagay na, o yung mga pagkain na ayaw natin, tulad ng gulay, na masusustansya at mabibitamina, ang siyang kailangan ng katawan natin. Kaysa mga pagkain na lagi natin kinakain, na panay cholesterol naman at taba. Tama na. Sa tingin niyo mga kapatid? Di ba? Mas gusto natin yung mga bagay na hindi gaanong kinakailangan ng katawan natin. At yung mga kinakailangan ng katawan natin, sa pagkain, yun ang gusto natin kinakain. Di ba? So the same thing with the Word of God. The same thing with the Word of God. Meron pong pangalawang paraan na very evident itong ugaling ito ni Ahab sa ating kapanahonan ngayon. Selective. Again, ano si Ahab? Selective. Namimili ng pakikinggan. The same thing with our present situation sa panahon ngayon ng mga Kristiyano. Sa simbahan po namin sa Pilipinas, meron po kaming 4 services. We have the traditional, then we have the Tagalog service, and then we have the English worship service, and sa hapon, yung tinatawag namin na Vesper o Evening Worship Service. Sa bawat services po na yan, iba-iba ang mga pastor na preacher na naka-assign. Marami po kaming pastor doon. 6 ata kami, no? 6. Pang-6 yung aming senior pastor. So, 4 lang yan. 6 kami. So, may kanya-kanya kaming schedule. Dumating po yung panahon na yung mga member ng simbahan tumatawag muna sa church secretary at itatanong kung sino yung speaker na pastor sa ganitong klase ng service. Pag hindi nila gusto yung pastor na mag-speak, di ba, hindi atin. O kaya naman, ang style nila, tatanong nila kung anong service naka-assign yung pastor na gusto nila mag-preach at doon sila atin. Pero kung hindi siya naka-assign, hindi na talaga atin ng church. Di ba? Sa tingin niyo, may kilala ba kayong ganyan? Yeah? Alam niyo mga kapatid, ito po yung aking personal conviction. Kahit sino pa po ang nakaschedule na mag-preach sa ating mga worship services, ating pong puntahan at pakinggan. Dahil naniniwala po ako na namangungusap ang Diyos sa pamamagitan nila. Diba? Yung po pala, namangungusap ang Diyos sa pamamagitan nila. Pero yung mga nakausap naman din talaga ako, kasabi sa akin, kasi pastor, sobrang boring naman pag si pastor ganito ang nag-preach eh. Tsaka obvious na hindi prepared. Kaya nagdadalawang isip daw sila kung si pastor ganito ang naka-assign, ang mag-preach, kung sila i-attend o hindi. Well, that is the challenge and the burden for us na mga preacher po. Problema at pananagutan na po namin sa Diyos yun kung hindi po namin pinagbubuti ang pag-aaral at pangangaral ng salita ng Panginoon. Accountable na po kami sa Diyos noon. Pero, sa isang banda, wake up call din sa amin yun, ng mga pastor at mga ngaral, na kinakailangan pagbutihin talaga namin. Pero, yun nga, accountable na kami sa Lord Road. Pero, on the part of the member, accountable din po kayo sa Panginoon pag nang uuri tayo ng mga ngaral. Pag hindi natin gusto, di natin aatinan, di natin pakikinggan. No? Di tayo dadalo sa gawain. Accountable naman po kayo nun sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Diba?
Isa pa, amen ba? Amen. Ayan. So, kahit anong service, attend kayo, ha? Huwag kayo tatawag. Sino bang ano natin? Preacher. Kaya iba umati ng Tuesday prayer meeting, titignan nyo no? Titignan yung schedule. Kasi bang preacher ng midday, evening, mga ganyan. Titignan no? Pag hindi gusto, nalang. Para mga gano'n. Hindi po mga kapatid. Okay? Again, as I had said, ang paniniwala ko, ito, maungusap ang Diyos sa kanila. Huwag po natin gayahin si Ahab na napaka-selective. Okay? Pagdating sa pakikinig. Kung ano yung gusto niyang pakinggan, yun lang ang kanyang pakinggan. And speaking of preacher, siya po yung pangalawang karakter na gusto kong pag-aralan natin ngayon. Ang preacher na binabanggit ko ay walang iba kundi si Prophet Micaiah, na napakaganda ng kanyang attitude. No? Ano yung attitude ni Micaiah? Straightforward siya o undeceptive pagdating po sa counsel. Alam niyo po, ito pong si Micaiah can be considered as one of the many unknown prophets in the Old Testament. Pero yung kanyang buhay at integrity as far as proclaiming the word of the Lord is concerned, napakaganda. Ang nangyari, he was asked to go with the flow. Ang ibig sabihin, kung ano rin yung sinasabi ng 400, yun na rin ang sabihin niya. Pero sabi niya, hindi. Kung ano ang sabihin, ipinasasabi sa akin ng Panginoon, yun ang sasabihin ko. Ito yung story na yan. All the prophets were prophesying the same thing. Attack Ramoth Gilead and be victorious, they said. For the Lord will give it into the king's hand. The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, Look, as one of the other prophets are predicting success for the king, let your word agree with theirs and speak favorably. Yun ang sabi kay Micaiah. So bago siya magsalita, binulungan na siya. Ano sabi ni Micaiah? Verse 14. But Micaiah said, As surely as the Lord lives, I can tell him only what the Lord tells me. When he arrived, the king asked him, at yun nga, ibilas natin kanina, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead or shall I refrain? Ang sabi sa kanya, hindi, attack, hindi victorious, tulad nung sinabi ko ang mga una. Sabi sa kanya, hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit mabait ka ata sa akin ngayon? At sinabi ng Micaiah, sabi ng Panginoon, hindi, matatalo kayo. Israel will be scattered on the hills like a sheep without a shepherd. Like a sheep with like people who have no master. At sabi nga ni di ba, ni Ahab kay Joshua, kita mo, sabi sa'yo, walang sasabihin mabuti sa akin yun. Pero ang point na gusto ko makita natin, mga kapatid, is this, the boldness of Micaiah of proclaiming the true word of God. Diba? Even though he earned a high five. Kasi gano'n, di ba, pag bold ka, high five. Pero ang kaibahan dito kay Micaiah, he didn't earn high five on the palm, but high five on the face. You deserve high five on the face. Nasabi sa kanya. Kasi ito ginawa sa kanya eh. Then Zedekiah, son of Kenana, went up and slapped Micaiah in the face. High five in the face. Kaya ako, sa totoo lang, hindi na ako nakiki-high five ngayon kasi baka sumobra yung high five sa mukha ko tumama eh. Di ba? So, ganun ang nangyari. Yun ang nangyari kay Micaiah. Sinampal siya. Hindi lang ito inabot ni Micaiah. Kinulong din po siya. The king of Israel then ordered, Take Micaiah and send him back to Ammon, the ruler of the city, and to Joash, the king's son, and say, This is what the king says, Put this fellow in prison, and give him nothing but bread and water until I return safely. At ang sabi nga dyan ni Micaiah, yun ay kung makakabalik ka pa ng safety. Hindi ka na makakabalik, mamatay ka. Sabi ng Panginoon yan eh. Church, sa totoo lamang po, this is one of the hard tasks na binigay po ng Panginoon sa mga pastor o mga ngaral na tulad po namin. Sa totoo lamang po, ako personally, ayaw ko makasakit ng damdamin ng mga church members. But what to do, Yani? Diba? May mga rebuke at correction at hard teachings ang Bible na kinakailangan pong ipangaral namin at talagang kinakailangan sabihin talaga. Tamaan ang tamaan, masaktan na ang masasaktan, kahit malaking magbigay ng love gift. Diba? Ito po ang dahilan. Itong attitude na ito ni Micaiah. Hindi po namin, ako personally, hindi ko pwedeng gawing sugar-coated yung rebuke at correction na binabasa sa salita ng Panginoon. Tamaan ang tatamaan, masaktan na nga ang masasaktan. Kaya saan po nga mga ngaral, ito po yung pinaabot ko sa inyo, trabaho lamang po dito, wala pong personalan. Okay? Kaya sa totoo lang, huwag po kayong magagalit sa amin. Amen ba mga kapatid? Sa inyo, konti yung amen, galit na kayo agad sa amin. Yeah. So yun po yun eh, no? Yun po yun eh. Kasi Micaiah, trabaho na to eh. Diba? Pero sabi ko nga mga kapatid, these are not only for
for the pastors or preachers like us. Ito po ay para sa bawat isa sa atin na naandirito. Hindi po natin pwedeng i-sugarcoating ang salita ng Panginoon para lamang maging favorable sa tao. Amen. At marami pong ganyan. Marami akong nababasa mga ganyan in form of quotation sa mga social network. Di ba? Marami. Babasahin mo para lamang yung tao maging favorable sa kanya kahit na hindi naman talaga. Gagawin natin, ilalagyan natin ng sugar, lalagyan natin ng sugar coating para lang maging kaaya-aya. I don't think so. Kaya minsan ako, pag meron ko nababasa post na gano'n, pag di ako nakapagpigil, nagko-comment talaga ako eh. Halimbawa, isang quotation na nabasa ko, sabi gano'n, whatever you pray, believe and you will receive. Titin ko, whatever you pray, believe and you will receive. Paniwalaan nyo, hindi. Alam nyo mga kapatid sa tola, ito yung style ng mga prosperity gospel preacher at teacher. Imagine, whatever you pray, believe and you will receive. Alam nyo, maaaring totoo ito sa iba, pero hindi lahat, kaya huwag natin i-generalize. Kasi the very moment na ipinost mo ang quotation na ito sa isang social network, you are already generalizing it at lahat na makakabasa nun, paniniwalaan. Tama ba? Na pag sinabi lang, whatever I pray, I will just believe and I will receive. Kung totoo yan, paano na si Apostol Pablo? Lala si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, day and night, he was crying to the Lord and asking the Lord to take off the thorn in his flesh. Di ba yung prayer ni Apostol Pablo? Lord, hirap na ako sa aking thorn in the flesh na ito. Kailan mo ba ito tatanggalin? Tanong, tinanggal ba ng Lord? Hindi. Hanggang sa namatay si Apostol Pablo, nandun pa rin yung thorn in the flesh na yun. Pinaghirapan niya. Kaya hindi ba niya na lang ang prayer niya? Sabi niya, Lord, I pray for your grace na lang. Na bagamat may thorn in the flesh ako, your grace will sustain me. Another classic example, alam ko marami rin kayo kakilala, pero marami mong kakilala, ganito ang nangyari. They have this rare disease. At meron kaming kasama sa church namin sa Pilipinas, she has this rare disease. Na yung kanyang ugat dito sa mukha, napaka-sensitive. Na mahanginan lang yung mukha niya, nagtitrigger yun para sumigaw siya ng katakot-takot because of pain. Yung hangin lang ng electric fan, bawal sa kanya yun. Kaya nga hindi siya sumasakay ng tricycle, kasi di ba pag tricycle, lakas ng hangin, o kaya jeep, bawal sa kanya yun. Dahil pag tinamaan yun, yung napaka-sensitive ng isang niya rito, talagang 4 days hindi siya lumalabas ng bahay dahil napaka-sensitive. Talagang gusto niya nang mamatay sa pain. Okay, mga kapatid? Buong simbahan, buong kaming kapastoran, all the leaders of the church kept on praying for her for years. Taon ang binibilang. Bago pa ako mapunta sa church na yun, pinagpe-pray na siya. Nagtagal ako sa church na yun ng 6 na taon. Andun pa rin, hindi pa rin nawala yung karamdaman niya yun hanggang sa ikamatay na niya. Tanong, bakit hindi tinugon ng Panginoon? Bakit hindi naging totoo yung when you pray, believe and you will receive? Again, maaaring totoo ito sa iba, but not to all people. Therefore, don't generalize it. Para lamang mapaganda mo yung pakiramdam ng tao, isi-sugar-coated mo yung salita ng Panginoon? I don't think so. Church, ito ang style ni Mikaya. Mahal na hari, hindi ko isi-sugar-coated ang salita ng Panginoon. Na kung ano yung gusto mo lang marinig, yun ang pakikinggan, yun ang sasabihin ko. No, I don't think so. I will say what the Word of God says. Tamaan ka na kung tatamaan ka, masaktan ka na kung masasaktan ka, kahit hari ka pa. And these are the words na sinasabi po namin mga pastor. At kahit kayo po mga kapatid, kung may kakilala ko, kaibigan kayo, no? Na gusto nyo i-encourage, kung nakikita nyo talaga na may tama, bakit nyo hihimas-himasin pa? Hindi himas ang kailangan mo. Bakit mo? Diba? Not for the Word of God. So tonight, as we end, these are the words o the lesson na napag-aralan po natin. First, Jehoshaphat's attitude, ano nga yun? He's so sensitive to God's counsel. Si Ahab naman, yung attitude niya, selective in counsel. At si Mikaya naman, attitude niya, straightforward siya or undeceptive in terms of counsel. As I pray, as we end the word of the Lord, ito po yung gusto kong iuwi ng bawat isa sa atin. First, listen even to not so favorable word of God to you. Listen. Kahit hindi masyadong kagandahan para sa atin,
pakinggan pa rin natin. At pagkatapos natin mapakinggan, let us learn to accept the not so favorable word of God to us. Learn to accept it. Bakit po? Para sa atin po itong kabutihan. Hindi para sa kabutihan ng katabi natin o ng kanino man, para sa atin. Dahil ito po ay galing sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, marami pong salamat for your word for us tonight. Lord, as we end 1 Kings chapter 22, the whole book of 1 Kings, and in this chapter 22, nakita po namin itong magagandang mga bagay na ito, Lord. And this is from you, Lord God, because attitude matters to you. Tumitingin ka, Panginoon, sa attitude namin. And among these 2-3 attitudes, Lord, yung kay Ahab lang ang hindi maganda, Panginoon. And I pray, Lord God, for all of us here, talagang makita po namin ang salita mo ito, at talagang mamutaw ito sa aming mga labi, manatili sa aming kaisipan, at makita sa aming pong pamumuhay. Salamat dakilang Diyos. And I know, Lord, that you will keep on ministering to us, and may this message of yours, Lord, be really manifested sa amin pong lahat. At sa amin pong paghiwa-hiwalay, ipabaon mo sa amin, Lord, ang iyong biyaya, ang iyong bendisyon. And right now, Lord God, as I raise my hand, Lord, once more I pray, Lord, I pray that you will bless my hand and you will use it as your instrument and channel of your blessing para po sa iyong mga anak. Church, lay down your hands, prepare your hearts, your whole being, and receive this benediction by faith. May grace and peace be ours in abundance from God, from the God of all grace, who has called us to His eternal glory in Christ Jesus. The support and strength from the Holy Spirit be also upon us all, and to Him be the power forever and ever. Amen.